Nagsimula na po ang FIDE World Cup 2025, isang qualifying event para makalaro ka sa candidates. So may dalawang slot po ata na kukunin para pumasok po sa candidates. By the way, yung candidates po, yan po yung torneo na kung sino mananalo dyan, makakalaban po ni World Champion Gukesh sa World Championship match. Ngayon, dito po sa FIDE World Cup, ito po yung knockout system. Sa round 1 po, seeded yung mga top 50 players hindi naglaro. Nag-start sila round 2 at eto na nga po, round number 2. Andyan sila Gukesh, Arjun Nagasi, Pragnananda, Anish Giri, Wesley So, Bisan Gamer, Wade, Noderbek, sila Niman nandyan din, Aronian, si Nepo, even Dubob, at iba pang malalakas na player sila MBL. Ang wala lang po dito si Magnus kasi hindi naman siya naghabol mag-qualify sa candidates. Wala din po si Caro at Fabi kasi technically pasok na po sila sa candidates. Tapos si Ali Reza wala din, hindi ko sure kung bakit, pero maglalaro po siya sa London Classic, ang alam ko para mag-try mag-qualify sa candidates. Anyway, round number 1. Kalaban po ni Grandmaster Wasiso, walang iba kundi si Grandmaster Titus Estremavicius ng bansang Lithuania. Ayun, yung Titus pala. Titus pa sinabi ko. Anyway, puti po dito si Wesley. So, ang first 2 games po is standard. 1 hour plus 30 minutes with 30 seconds increment, and after 40 moves, madadagdagan ng 30 minutes each player. Dalawang laro po yan. Pag naka 1.5 ka, move on ka sa round 3. Pag not 1-1, mapupunta ka sa rapid tiebreak. So, this is game 1. Puti po si Wesley. Nag-ipor na sinagot ng kalaban ng French. Tinira ni Wesley ng D4, nag-D5, and then Wasiso decided to go for the line knight to C3. Pagka knight C3, nag-bishop B4, ito po yung tinatawag nilang win our defense. So, pinaka-idea niya po, kakapture niya to kasi nakapin niya, kaya tinutulak po yan sa E5. And after E5, since maganda at solid yung pawn mo, binabarag talaga yan ng C5. Ngayon pagka C5, tinitirahan po yan ng A3. Pinopwersa po yung black na kainin mo to, mawawalan ka ng dark square bishop. Ang kapalit, ma-isolate yung pawn dito or magkakaroon ka ng double pawn. So technically, kahit na nawala yung bishop mo, okay lang kasi nasira yung pawn structure. Ang mainline kinakapture talaga yung C3. Pero ito pong si Titus, tumira po ng bishop to A5. Yan yung tinatawag na French defense win our advance retreat variation lang, hindi pinalit. Ito kasi yung exchange Ang weird lang ng retreat variation na yan kasi libre po yung C5, di ba? Tapos titirahan ka ng B4. Pero pag kinapture mo kasi ito, saka titikman yung Yoka Baby. Magkakaroon ka ng triple isolated pawn. At si Wesley po, pagkatira po ng bishop to A5 na yan, abay talagang nagulat siya kasi hindi naman talaga basta-basta tinitira yan, pero mukhang may malalim na preparasyon itong si Titus. Ang bilis tumira Nag-isip si Wesley at ang napili niya po ay second best move. Yun po yung queen to G4. Pero bago ko po itira yan, ano ba yung number 1 engine move? Ang number 1 engine move, B4. At pag kinapture mo daw po yan, knight to B5. Pagka knight B5 threatening check, abay kung didepensahan mo, saka mo kainin to, goods na yan, di ba? Ibalik po natin, coach, insert natin yung capture with the check. Tirahan ka lang daw ng C3. Threat pa rin na mag-check. Kung depensahan mo dyan, tirahan ka lang ng mga bishop takes A3, queen G4, goods pa rin, no? Anyway, ang best move po sa black in case po na mag B4 ka is capture, knight to B5, tirahan mo daw ng simple knight C6. Ang weird, no? That means you will allow knight D6. Pero pagka king F8 for some reason, yes, lamang po ng konti ang puti dahil po sa kanyang hindi safe na king, pero lamang ng pawn Yun yung nilalaban. So, yun ang gustong gawin dito ng itim. At si Wesley, obviously, alam niyang preparado. Kaya gustong pasukin yung linya na yan. Kaya nag-isip si Wesley so na matagal at yun na nga, nag-queen to G4. Queen to G4 is second best move.
8 minutes ginamit ni Wesley. So anong tema niyan? May pressure po sa G7. Tinirahan po yan ng knight to E7 na sinagot na ng capture sa may C5 at of course B4 is coming kaya kinapture po yung kabayo. Binawi po yan ng pawn, nag-castling and then bishop to D3 develop, nag-knight to D7 hitting the pawn on E5 and C5, hindi madepensa ng sabay pero sinave po ni Wesley ito. Kaya knight F3 depensa, makakakastling din, tumira naman ng knight A5 or F5. Ito pong si Titus, talagang medyo mabilis pa rin siya, no? Ang knight F5, medyo mawiwirduhan ka. Coach, libre po yung pawn, di ba? Pero hindi pwedeng gawin kasi may knight takes. And then if you capture this, may rook E8. Yun yung mangyayari. Kaya, nag-castling lang si Wesley. Pagka-castling ni Wesley, kinapture yung C5 and then nag-queen to H5. Ngayon, after queen H5, lamang si Titus sa oras. Pero ang kagandahan dyan, at least kahit papano, gumamit na din ng oras tong si Titus eh. So, ibig sabihin, hindi na po ito home prep. So, kumakapa-kapa na din. According sa Enyan evaluation, close to equal, pero anong ginawa ni Titus? Kinapture niya po yung D3. Ang idea po kasi ng Queen H5 talaga, susundin ka nun. So, magkakaroon ng threat dun. Kaya kinapture na, binawi, at ang kagandahan dito, na-heal yung pawn structure ni West na sinagot lang ng B6. So, simple lang yung B6. I-activate lang po yung bishop na sinagot ni Wesley ng rook to E1, thinking na siguro kung pupunta ka dyan, hitting, pwedeng maitulak at some point kasi hindi nakapin. Pero actually, nung tinignan ko yan sa engine, ano mangyayari pag bishop A6? Ang weird. Titirahan pala yun ng G4. Alam niyo kung bakit? Kasi kailangan paalisin yung knight. At pag umalis yung knight, didepensahan. Hindi itutulak. Once kasi tinulak mo, makakalipat dito yung bishop, makakapunta doon. At least hindi activated yung bishop. So, ibalik po natin. Ang tinira po ng kalaban ni Wesley is queen to C7. By the way, tagal nag-isip ni Wesley sa rook E1, 25 minutes. Pagka queen to C7, develop bishop dito, depensa lang. Nag-bishop naman doon sa may D7, hindi dito sa A6, no? Kita niya siguro yung plano. Anyway, tumira lang po ng rook to B1 si Wesley. I like the rook B1 idea. Aside from preventing this, pwede kasi mag-rook clip na ganun eh. Diba? May mga ganung idea eh. Anyway, tumira po ng A5 yan to prevent rook B4 na sinagot ng knight to G4 hitting the pawn. Mamatihin pero tinulakan. Umatras and then nag-F6 na. By the way, bakit kaya sinayang ni Wesley yung tira? Tapos bumalik. Nag-create po siya ng weakness just in case pwede mag-sacrifice later on. Anyway, dito, after F6, Wesley medyo hindi nakita yung best move. Kasi ang best move po dito is sabi, G4 daw. Pagka G4, tatakbo yung kabayo, edi saka mo daw kakainin or papasok ka dito, tapos may talon doon, may pressure doon. Medyo lamang daw ng konti ang puti. Pero pinili ni Wesley yung simple. Siya po ay kumapture sa F6 na binawi ng tore and then tumalon yung kabayo sa E5. Lakas ng kabayo sa E5. So, slightly better. Pagtalon sa E5, nag-B5 yan. Gumagawa ng play sa kabilang side na sinagot ni Wesley ng C4. Aba, matindi yung C4. Habang gumagawa ng play yung black sa queen side, abay, baragi na natin yan. Kaso libre yung pawn eh, na hindi kinapture guys. Ano pa mangyayari pag kinapture? Pag kinapture, kakapture ulit. Siyempre, takes ka libre. Pero, hindi ganun kaganda yan. Kasi weak pawn yan, titirahan ka ng bishop to C3. Yun talaga yung pinaka-idea ni Wesley. Kaya po sinipor para magkaroon ng access dito yung bishop later on. May mga ganun threat, tapos gaganon. Diba? May pressure po dun sa G7 eh. Yun po ang gustong gawin yan. Kaya hindi po tinakes. Ang ginawa is nag-bishop agad sa may E8 hitting the queen na tumakbo lang. And then nag-H5 hitting the queen ulit na tumakbo na naman. And then saka tinakes. Pagka-takes, syempre binawi. And then kinaptured. And then nag-bishop naman po sa G5. Ibalik natin, no? It turns out bishop G5 is a mistake. Unang tingin, actually nagagandahan ako dyan. Mali daw yun. Ang best move daw is try mo ng capturing ito with rook to C1. Bakit mali yung bishop to G5? That's hitting the rook. Alam niyo bang ang plano po dito ng computer is itulak lang. Ibigay mo lang yung tore. Opo, bigay mo lang yung tore, syempre, inatake yung kabayo, tatakbo ka. Saan ka tatakbo muna? Dito, let's say, umatras tayo, queen to C4, may idea ng pass pawn. Grabe, ang hirap.
Pwede din dito palo, tas dito. Depensado pa. Hirap niyan. Kaya winning daw po ang itim. Siyempre, mahirap makita yung ganong idea. Grabe yung engine eh. Ang ginawa po is ng rook to f8 na sinagot ng rook b to c1 na. Ayan na. Tinira na yung tama, dumipensa, pero kinapture pa rin, and then umiwas yung reyna, and then nag-rook to e4. So, ito po, sabi ng engine, equal. Ibalik ko lang, no, dito kasi sa position na to binibigyan ng slightly better na evaluation si Wesley. Pero ang dapat daw kainin is tore. Ayan, kainin daw po yung tore, at pagkabawi, rook to c1, ayan, pag bumalik po dito, kahit pa paano daw po lamang ito eh. Kasi, yung mga piyesa medyo aktibo. Ayan. Yan daw po yung best move. Slightly better. Anyway, pinili nga ni Wesley is rook to e4. He doesn't want to exchange pieces para mas malaki yung chance ang manalo. Tumira naman po ng queen to d5 na sinagot ng knight to f3. Bishop to f7 para depensaan yung e6 na umatras lang po yung bishop. Tingin ko po bibigyan niya ng daan na makapunta dyan mamaya yung kabayo. Nag-rook to c2 and then nag-rook lang po sa may e5. Hitting the queen, tumakbo sa a2, na-capture na po yung pawn sa a5. Na-capture din yung pawn sa may a3 na sinagot ng knight to g5 na. So, after knight g5, that's queen exchange. So, kinapture takes and then nag-rook lang po sa may b8. After rook b8, babaterya siguro, tumalon yung knight sa g5, tumalon dun yung kabayo, tumulak ng pawn para pasingaw, inatake yung tore at bishop, na kinapture lang po yung kanyang bishop doon. Ang ginawa po pagka-take sa bishop is nag-king takes. Ngayon, anong mangyayari pag kinapture po yung tore? Yung isang knight yung kakapture. Kaya, hindi pwede. Nag-king takes na nga, and then kinapture yung pawn. So, one pawn up si West, nag-rook doon, dumipensa, nag-knight jump, nag-rook, check, angat, and then knight to f5 or f4. So, sa ngayon po, one pawn up si Wesley pero may pagka-drawish po ito, no? So meron pong pressure na binibigay sa f2 na sinagot lang ni Wesley ng rook to d1. Aba, kainin mo yan pero may check ako dito and then I'll take this tapos magiging pass pawn to. Kaya tinirahan po yan ng knight, bumalik. Pagkabalik, umangat lang yung tore, coach. Ito na naman siya, pinapakain pa rin kasi may ganun, hindi mo madidepensan to. Kaya nag-rook na lang doon, hitting the bishop, tumakbo to defend the f2, nag-rook to a4, hitting the pawn on h4 na dinepensa ng f3, bumalik, tore, tinulak din, kinapture, check, pumunta doon, harang, capture, hindi, umiwas, bumalik, check, at napilitan po yan, nag-rook na lang sa may b. G8. Ang pinaka-tema niya, may mga idea po na pupunta dito, tapos ganoon mate. So, ang ginawa po niya, naging E7 para hindi mamate, na chinek lang, tumakbo, and then check ulit, tumakbo, tapos nag-bishop lang po sa E5, umangat yung kabayo, pinipressure po yung G2, chinek lang, takbo, umarang, grabe, discovery check, oh. Nakakatakot, discovery check. Pero, bumalik check, gumanon, tas lumipat. Pagkalipat, humarang yung kabayo, takes, and then kinapture. So, one pawn up si Wesley, pero equal pa rin. Ang matindi ngayon, 2 minutes na lang yung kalaban ni Wesley, 1 minute and 38 seconds si West. So, this is move 61 na. So, wala na pong increment na madalagdag dyan, pero maglalaro sila less than 2 minutes si Wesley, tapos may 30 seconds increment per move. Medyo may pagka-equal, pero baka magkaroon ng blunder kasi time pressure. So, inatake yung bishop, umatras, umatake dun sa G7 or G2. Ayan, nung nagpapabalik-balik, alam nyo kung ano ginagawa ni Wesley, hindi niya itatabla yan. He's trying to gain some time. Ayan. I-style yun pag wala ka ng time Ayan, dadahan-dahanin mo. Wala masyadong improvement, pero naghahabol ka ng konti sa increment para malagdagan. Ayan, tapos bigla mag-i-improve. Ayan, nagtutulak na. Di ba? Okay, binapantayan. Alright, equal pa rin. Kasi very drawish po talaga yung position. Pero, of course, Wesley will try. Ayan. Pabalik-balik pero hindi yun itatabla. Tingnan nyo, naging 3 minutes sa si Wesley. Style yun So, check, tumakbo, nagtulak ng pawn, equal pa rin. Tumalon yung kabayo, check, tumakbo, and then bishop to G5.
nag-ilalim na yun, nagkamali na. Ang tamang tira po kasi dito is knight e1 with the idea of this. Tapos pwedeng kainin to later on. Pero ang tinira po is nag-rook to e1 na mali. Kasi pagka king g4, makakapasok yung king, makakadepensa. No? So, winning daw bigla. Winning pa. So, ang ginawa is nag-rook to f1. Pagka rook f1, nag-bishop umatas na kumali. At tamang tira daw po ito, rook d6 eh. Kailangan mapaalis mo to eh. Anyway, nag-bishop doon, na sinagot ng rook to f2, naglipat si Wesley, yung pala yung plano niya. So, winning pa rin, may chance pa rin, na tinira ng king h6, rook to d6, hitting the knight, chumek, tumakbo yung king. Oh, guys, hindi po pwedeng kainin to, may capture doon. Kaya, nag-knight na lang po yan. And then after that knight, chumek, hindi po makain tong pawn kasi babagsak to tabla. Kaya chumek, tumakbo, and then nag-bishop lang po sa g5, medyo mali. Ang tamang tira daw is bishop to e3, hitting the knight. Grabe, no? Kaso 45 seconds si Wesley. Ako din, ito ititira ko, very logically. No? Very logical. Tapos gaganon. No? Tapos dadahan-dahanin mo. Ay, mate, di ba? O, yan yung tinira ni Wes. At pagkatira ni Wes yan, nag-knight to b3, nakita, nakalawa yung best move, kahit time pressure, na sinagot ng f4 ni Wesley, na kung saan bumalik naman yung kabayo. Pagkabalik ng kabayo, nag-rook or king lang po sa may h5. Ngayon, magtataka kayo kasi dito, coach, hindi ba pwedeng itulak na connected na may sacrifice po ata? Tapos pag in-capture mo, check, ganun. So, hindi pwede, di ba? Kaya ang ginawa po niya is nag-king h5, tumira ng rook h2, tumakbo yung king, and then kinapture yung pawn na sinagot ng bishop takes. Chumek, na kung saan mali. Aba, ang tamang tira, tabla is rook e2 daw. Para dito ka bumalik. Babantayan mo, or dito, para mahamon. Yun ang tamang tira, tabla eh. Pero nag-blunder, kasi time pressure sila pareho, less than a minute eh. So, nag-rook g2. Pagka rook g2, kuming move lang sa h5, tama. Ngayon, hindi na kasi makacheck. So, yung king mapapalayo. Ang tinira is ng king f8. At pagka king f8, may isang tira lang dito para manalo si Wes. May isang tira. Pero time pressure, this is already move 94. Imagine guys kung gaano katagal sila naglalaro. More than 5 hours na sila naglalaro. And they've been playing under 2 minutes, umaasa lang sa increment for quite a long time na. So, yung pagod, yung pressure, nandyan na talaga. So, tumira po ng king move dito at ang nag-iisang tira para maipanalo mo ay hindi nakita ni Wesley. Ang tinira po ni Wesley kasi is the king move na mali. Tabla. May na-miss si Wesley. To be honest, with that amount of time, napakababa. Ito yung unang-una mong titingnan na tira eh. Kasi may threat kang ganun eh. May mga ganun, di ba? May mga tulak eh. Pero it turns out, that is a really bad one. Kasi, bago ipakita yung tira, ano ba muna ang best move? Ang best move po is to hit the knight muna. Make sure that the knight moves away. Para later on, hindi siya makabalik sa D6. Ang tanong, bakit kailangan hindi siya makabalik sa D6? Or E6 pala yan. Ngayon kasi example dito, magna-knight D3 yan. Titirahan mo lang ng rook C8 check. Of course, pag umangat, may check ka na naman. Pag gumanito, check ka na naman. Pag tumakbo yung king, lock to Basilay, and that's already winning. So, ibabalik lang natin, no? Kailangan wala yung knight dyan. Bakit? Ang tinira kasi ni Wesley is immediate king move. Now, the big difference is, na-miss to ni Wesley, king to e7, yung biglang aalis yung king sa pagbantay, pero good move. Kasi po, pag tinulak mo yan, yari ka with knight e6. Isa-sacrifice na yan. Oh, may threat eh. Kaya po kailangan paalisin yung knight para walang knight e6. Kasi knight e6 will save the day. Grabe. At dahil sa knight e6 na napilitan, mag-rook to d5, nag-knight e6 na nga, dumipensa, nakakatakot pa yung position, one move checkmate eh. Kaso may bishop, of course. So, ninirais na king e8, nag-rook to f6, bumalik, chumek, tumakbo lang doon, napaka-relax lang oh.
Kasi pag itutulak mo, lagi isa-sacrifice po. And bishop is not enough to win. So, ang ginawa po is nag-bishop to e5, lumapit, bumunta doon, bumalik lang, nagganon, tsumek, at eto na, dito na po nauwi yung tabla. Kasi wala nang choice kundi capturein mo. And then after capture takes, wala eh. Pag tinulak mo, kakainin. Ayan o. Ayan na. Oh, tinabla na lang ng ganun. Wala. There's no way to promote the pawn. Talagang drawish na. Sayang. Kasi nandun na yung chance. Pero na time pressure pa eh. O, sasabihin na iba, pinagtatanggal mo si Wesley, boy, tabla yan. Guys, pag lumagay kayo sa sitwasyon na ganon, they played for total of, nakita ko eh kasi may video sila, almost 5 hours and 40 minutes nakaupo naglalaro. Time pressure pa. Time pressure. Kaya, ayun, tabla. Of course, nakapanginayang, sayang nandun eh. Hindi pa nakita ni West, no, last minute. Anyway, ano ang nangyari sa karamihan na naglalaro? Ipakita po natin. Ito po, no, tabla din si Gukesh eh. Tabla si Gukesh, okay. Sino pa ba yung mga nandyan? Tabla si Sargansha, Bushang Shi. Daming tabla, oh. O, Yuyang Yi, tabla, Narayanan, tabla. O, nanalo si Sindaro, Mamijaro, panalo. Maraming tabla eh. O, tabla si Oparin. Kanya pala si Oparin. Ang daming tabla, oh. Maraming tabla. Mga sila Pragnananda, tabla din eh. Sila Niman. Ang daming na tabla. Ilan lang po nanalo yan, oh. Derbek tabla. Diba? O, maraming tabla. Nepo, tabla din. Lekwang Len, tabla din. Si Duda, alam ko, tabla din. O, Arabin, tabla din. Maraming tabla. Ilan lang po yung nagkapisakan. Anashgiri, tabla. Ayan, Pragnananda, tabla. So, ganun talaga. Standard ito. Hindi pa naman po tapos yung laban. Meron pang game 2. Mamaya. Di ko sure kung makaka-live ako kasi may turo ako sa labas ngayon eh. So, hopefully, kung makababalik ako na maaga, magla-live po tayo. Anyway, abangan po ninyo yung mga susunod na video. Muli ito man yung Coach Pinemaster Daniel Causo. Wesley, kailangan manalo game number 2 para hindi lang mabot ng rapid tie break. Hanggang sa muling pagkikita, guys. Don't forget to like and share, follow and subscribe. God bless po. Thank you sa support. Bye-bye. That little mouse, 'cause I'm an albatross.